Okay mga Lods, welcome back to another FLM content. Ano ba sinabi ko dito sa FLM content na to? 'Di ba? Iko-content ko lang siya kung siya ay may national issue. And guess what? Pasok sa criteria natin. Okay, so dahan-dahanin natin yung storya. Okay? So nung 2025, meron pong national election for senators. Ito yung tinatawag nating midterm elections. Palakpakan. So, malakas ang loob ditong si Francis Leo Marcos na tumakbo kasi nung 2020 kasi medyo matunog yung pangalan niya. In the sense na nakakuha siya ng 5 million votes. Okay? To put that into context, mga Lodi Bells ko, yung 5 million votes, yan, ganyan kadami yung nakuhang boto ni Willie Revillame ngayong 2025 election. Diba? So, balikan muna natin yung election per se. Okay? Bago tayo dumako rito kay FLM, bago kayo maumay sa pagmumukha nitong tao na to, magkwentuhan muna tayo about sa election. Okay? Kasi ang election process kasi, mga Lods, kada generation niyan, kada cycle niyan, yung voter preference ay nag-iiba. Pwede silang mag-iba slightly, pwede silang mag-iba ng sobra-sobra. So, halimbawa, nung 2010, okay, nung 2010, malakas yung pangalang Aquino. So, nanalo si Noynoy. Nung 2016 naman, gusto nila parang Marcos. So, ang pumasok doon ang nag-fit ng bill na yon ay si Rodrigo Duterte. That's why malakas ang Duterte ngayon. Tapos nung 2022, ang matunog naman nun ay ay Marcos ulit. So ngayong 2025, ang hinanap ng tao is something na iba din. Iba na rin yung generation ngayon kasi mas maraming Gen Z voters ngayon. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi, palagay ko, si FLM, hindi niya alam tong idea na to and nagbabank pa rin siya doon sa nakaraan na siya ay yung pandemic hero. And mamaya, i-integrate natin lahat yan. Pero, ang pinapoint ko rito sa segment ko na to is that voter preference changes through the generation of election. Okay, so first things first, pakinggan muna natin itong interview niya taken last year. Let's go. The people will be spent for nothing. Okay. Para just mag-inventa ng mga bagong pangalan ng puro, nag-humanitarian naman ngayon. Nung narinig ko sa statement ni Chairman Garcia, the government will spend another 132 million para just mag-inventa ng mga bagong pangalan ng balota. Siguro, kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Ipakita ko na ang ganda ng polo shirt niya. Kasi yung niya, barong niya, kasi yung mga sinusuot niya ngayon sa live stream. Okay, so pause natin dyan na. Let's talk about first yung insidente na to. Kasi napaka-importante nitong proseso na to eh. So, paano ba kahit sino kasi, as long as you are in the right age, you are a Filipino citizen, and you know how to read and write, qualified ka nang tumakbo for any government position. Okay? Yun lang halos yung qualifications dito eh. So, si FLM ay pasok dun sa criteria na yun. Marunong siya bumasa, marunong siya sumulat. I mean, siguro, kasi nakikita ko siya magbasa ng mga lyrics ng kanta. Sometimes, nahihirapan siya eh, na magbasa ng, lalong-lalo na pagka malalim yung English, nahihirapan siya. Pero okay lang yun. Ang criteria dito talaga is that basta marunong ka. And literate naman siya to some extent. Okay, so, okay na yon. Sa edad, of course, pasok na pasok si Manong Norman, okay? And then, Filipino naman yan, kitang-kita. So, ngayon, ang COMELEC kasi, they have the sole power to either deny or to accept a candidate kung qualified sila. Pag accept, kaso, tandaan nyo, hindi masyadong mataas yung threshold ng COMELEC. Pero titingnan nila kung may kapasidad ka ba na mangampanya. Okay? Kasi that makes sense. Halimbawa, isa akong magaling na
teacher, okay? Magaling na teacher ako kaso wala akong kapasidad wala akong kapasidad na mangampanya sa buong Pilipinas. So, hindi ako pasok dun sa criteria nila kasi yun yung isang criteria na kinukuha ng COMELEC, okay? Pero yung fundamental rights mong tumakbo nandun pa rin. Pero yung COMELEC kailangan din para hindi kasi in reality kasi kahit sinong pwede lahat tayo tumakbo, lahat ng Pilipino na marunong magbasa at sumulat, pwedeng tumakbo yan. So isa sa vetting process ng COMELEC is kaya mo bang mangampanya sa buong Pilipinas. So set aside natin muna si FLM. Pumunta tayo kay Models of Manila. Kasi nung campaign ni Models of Manila, nakasama ako. Ako at saka si Kiko Matos, tapos some other influencers, tinulungan namin sila mangampanya. Noon, I think sa Pasig kami nangampanya ni Models of Manila. So bakit ko binibring up itong si Models of Manila? Si Models of Manila kasi, meron siyang substantive, hindi malaking malaki, hindi siya yung the biggest na platform dito sa social media, pero meron siyang substantive na social media platforms. Kinukwento sa akin ni Models of Manila na kaya siya inaprubahan ng COMELEC noon makatakbo ng Senado kasi yung kanyang social media platforms are substantive already para makapag-campaign sa buong Pilipinas. Okay? During this time, mga Lods, balik naman tayo kay Francis Leo. During this time kasi, hindi ganun kalaki hindi siya ganun kaingay noon, 'di ba? Ngayon kasi sobrang ingay ni Francis Leo Marcos. If I'm not mistaken, yung Facebook niya na take down, yung ganito niya na take down. So wala siyang maipakitang ganun sa COMELEC. So dinisqualify siya at sinabi na nuisance candidate siya. So gets nyo na yung storya ng nuisance candidate na yon. So ang ginawa niya, umakyat siya ng Supreme Court. Naghanap siya ng remedy sa Supreme Court. Essentially, dinimanda niya ang COMELEC sa Supreme Court at humingi siya ng temporary restraining order na i-resolve nyo muna to pero pabayaan nyo akong tumakbo. Gets? Ngayon, of course, Supreme Court na yon. Yung kasuhan nito sa mga YouTubers na kalaban niya, dito lang yon sa RTC, MTC lang yon. Okay? Eto, sukdulan na to. Todo na to! Ngayon, of course, humingi ka na ng remedy sa Supreme Court. Ano dapat mong gawin? Ituloy mo na. Ituloy mo na yung pagtakbo mo. 'Di ba? So ngayon, after 2 days, ito yung sinabi niya. Pakinggan natin siya. Gets nyo na yung buong context. Diba? Alam mo, parang minsan tinatanong ko sa sarili ko, bakit ang lakas ng loob niya? Like, Supreme Court na yun eh. Na dapat makatulong tayo eh. So, Ayan. Siguro kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Ipakita ko Pause. Alam niyo ba kung bakit sila magre-reprint? Kasi nga nagdemanda siya sa Supreme Court, di ba? Nagdemanda siya sa Supreme Court, so walang choice ang sila Commissioner Garcia niyan kung hindi i-reprint at ilagay yung pangalan niya sa balota kasi nga humingi siya ng remedy sa Supreme Court. And sinasabi ni Garcia dito na 120 million yung gagastusin namin diyan, idol. So kung ako sa'yo, ilaro mo na kasi nandun ka na eh. Nagdemanda ka na sa Supreme Court eh. Gets? Ganun yung ginawa niya. So ako, kung gusto mo palang makatulong sa bayan, sana wag ka na lang tumakbo nung simula pa lang. Ngayon, mamaya meron akong opinion dito. Gusto ko lang munang i-lay down lahat ng groundwork sa inyo para pagka kunyari kinontent ako nito, makakasagot ako ng ayos. Tuloy natin. tayo eh. So, the money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para bumastos na naman ang panibagong daang milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, malayo pa namang eleksyon. Yan. Palagay ko wala na. Last election mo na yan. Lalong-lalo na dito sa SC ruling. Mamaya na yan. Kumbaga yan yung crescendo natin. Tapos,
Yung banat mandandulo, tuloy. So, Chairman, formal pong ibinibigay sa'yo yung withdrawal ng candidacy ko. Okay. This is it. Ayan, pirmado ko yan. Walang meron sa akin. Kumbaga, Natuwa si Garcia kasi syempre, na-uphold yung integridad ng decision nila na nuisance candidate. Kumbaga sumuko si FLM. Ang point kasi dito, mga lords, kung gusto nyo lang naman tumulong sa bayan, hindi nyo naman kailangan maging politiko eh. Actually, baka nga makasira pa kayo sa bayan kapag nagpolitiko kayo eh. Hindi ko sinasabing makakasira si FLM pag naging politiko siya. Ang sinasabi ko in general kasi, lalong-lalo na kung meron kang access sa kapangyarihan, 'di ba? Sabi nga sa Matrix, 'di ba? Hindi ko sinasabing si FLM to, ikaklaruin ko lang, 'di ba? Yung power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Okay? So lahat tayo baka ma-tempt na kung ano yung gawin kapag nasa atin yung kapangyarihan. Of course, mahirap mong maabot yung kapangyarihan na yon, pero kung gusto mo talagang tumulong lang sa bayan, ang pagtulong lang yung iyong nais, di wag ka na magpolitiko. Ang pagiging politiko is something na dapat nating ginagalang. Kaso ngayon talaga, nagiging negosyo siya, nagiging sindikato siya, di ba? Sa nakikita ko ngayon. And it's very sad. Pero siguro, kaya binring up ko rin yung mga generations ng botante. Siguro, pagdating ng 2028, we will have a smarter generation of voters. Diba? People like FLM, talagang wala nang puwang doon. At lalong-lalo na ngayon sa decision ng SC. Ituloy lang natin ng konti and then let's go to the SC. para sa Chairman, kasi alam mo na, at para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Manang? Tutungin na naman siya kung mahal niya ako o hindi. Manang Casper? Mahal mo si Manang Casper? Hindi, si Manang Aimee yung sinasabi niya dyan. So, ang sinasabi niya, baka daw magkaroon ng split voting dyan. Ngayon, this is a phenomenon actually that we observe sa mga magkakapatid na tumakbo during that election. Particularly the Tulfos, di ba? What happened there is that number 13 si Ben Tulfo, hindi siya sumabit, kumbaga nalaglag siya doon. Ang pinopoint dito ni FLM, baka magkaganong effect, magkahati sila ng boto ni Aimee, di ba? Kumbaga nagparaya siya kay Aimee. Well, may point, kaso, I mean, kaya ako nga binring up sa inyo yung generation of voters eh. Kasi, 2025 na ngayon. Yung relevance niya was back in 2020. At this point in time, kita mo 49k views lang to. Galing to sa national station yan, ABS-CBN. Ang point diyan, hindi na siya ganun ka-relevant during that time. To say na makaka-apekto pa siya kay Aimee Marcos, that's really not the case. Yeah, alam niyo yung kasabihan, keep telling yourself that, okay? Isa pang dahilan kung bakit ko binibidro yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Aimee Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na supportahan natin si Senator Filipino Club. Ito ba yung FLC na to? Marcos to accomplish the given assignment. And of course, gusto ko na rin tulungan si Chairman George Garcia na matapos na. Kumbaga, hindi na uli magprenta ng bagong balota. Huwag nyo lang i-shred yun. Yung people na lang i-shred yun. Siya yung gumawa niyan eh. Parang, alam mo yun, gagawa ka ng problema na ikaw din yung gumawa. Tapos parang ikaw yung hero sa huli. Parang hindi naman yata tama yun. Kasi kaya lang naman magpapareprenta ng balot kasi ininsist mo na hindi ka nuisance candidate. O ngayon, sure ball na yan. Sa mga susunod na eleksyon, wala ka nang kawala. Bakit? Kasi nga may ruling na ang SC na although na inaksaya mo yung oras nila. At ayan, here given Francis blatant disregard for the authority and process of the court. It is deemed proper to impose a fine on him of 30,000 pieces. Congratulations!
Sana, nako, sana may 30,000 ka. I mean, siguro naman may 30,000 si Manong Norman. Ito yung sinabi ng korte. To invoke the court's authority, consume its time and secure relief sought only to abruptly abandon the curse without observing proper legal process constitute a blatant act of disrespect toward the court and disregard for the solemnity of the proceedings. Alam mo yon, you sought, alam mo, Idol Norman Mangusin, Norman Francis Leo, Manong Norman na lang ang tawag ko sa'yo. Alam nyo, Manong, ikaw ay inakyat mo na sa korte yung problema mo. So, ibig sabihin, let the courts decide. Bibigyan ka ng panahon ng korte para, alam mo yun, para makatakbo. Sana tumakbo ka kasi sure ball ako doon na hindi ka na rin naman mananalo. Paano ko nasabi yon? Kasi tandaan nyo, nung peak niya, 5 milyon lang yung bumoto sa kanya. That is similar to what Willie Revillame, someone na nasa TV lagi at kilala ng masang Pilipino, during that time. Tingnan nyo, ang nakuha niya lang boto, I think, nasa 5 to 6 million lang. He was crushed by someone like Kiko Pangilinan. Like, Bongo. Ayan, para fair kasi may mga DDS dyan. Nico David, napaka-bias mo. Ayan na, Bongo. Para hindi kayo umiyak. O, ayan. So, ang pinopoint ko rito, matalino na yung tao ngayon. Okay? Hindi na sila nadadala nung, hindi kasi gusto kong tumulong sa Pilipinas. Lahat tayo gustong tumulong sa Pilipinas. Pero, alam mo kung bakit number 1 si Bongo? Kasi, yan para doon sa mga DDS na nakikinig. Kasi nga, napakita niya yung malasakit niya. Bakit number 2 si Bam Aquino? Kasi nga, Gen Z na ang naghahari ngayon. It's the Gen Zs na talagang nasa rurok na kayo ng, this is your generation, boys and girls. And I don't want none of you guys to vote for this person. Okay siya dito sa internet. Dito na lang tayo magbalugbugan sa internet. Pero for you to hold office, that is an insult to the intelligence of this country. Dito at lang, boy. Pumayag ka na sa interview, di naman kita. I'm very kind. Hindi, that's the point. Na ngayon, sa tingin ko, in future generations, because of his reputation ngayon na mismong Supreme Court ang nagsabi, salamat nga pala sa Politico sa kanilang article, na ikaw ay inaksaya mo yung oras nila para lang i-rug pull kasi gusto mong tulungan yung kamag-anak mo kuno, hindi naman pwede yon. Magbabayad ka ng 30,000 pesos. So, Francis Leo Marcos, FLM, whatever your name is, Manong, magkita tayo sa mata. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.